Welcome back to my channel, it's me Vlogetero. So for today's video, samahan nyo kami, medyo malayo ang aming lalakarin. So for today's video, pupunta kami sa may nabalitaan kasi kami rito, mura daw yung gulay. Yung dating 15 real ay 5 real na lang. Para subukan nga natin kung legit o scam. Medyo maglalakad kami sa may kalye ng Doha, Qatar. So yan, ito yung mga kasama natin. So ang target natin ngayon ay makahanap ng mabibilan ng mga murang pagkain dito sa Doha. So yan kami, apat. So yung lugar na to puro establishment. Ang oras ay ganap na 11:00 ng gabi. So medyo matraffic. So ayan, ingat tayo sa pagtawid at maraming sasakyan. Sige, naka green light sila. Oops, doon tayo sa kabila. So nandito tayo sa may 320 Najma Street 25. So katabi ng building namin, yung lugar namin ay banda roon. Doon kami sa may building niyan sa likuran. So nandito na lahat yung pwedeng mabilang, Karakmakani, Salon, Extra Mart. So nandito rin yung kanilang mosque. Ito halos lahat dito puro mga expatriates, so mga manggagawa. So lahat yan, nakita nyo yung mga building dito, puro mga apartment. So medyo malayo lang ka rin. Ito yung street ng Doha. Tapos yan, makikita nyo mga iba-ibang lahi na nandito. Yan. So yan, ipapasili ko sa inyo yung mga street sa Doha, yung mga sasakyan. Bali yung lugar na ito nga pala, yan, ito yung location na to para sa mga foreign workers lang talaga. So wala kayong makikita ritong mga tirahan ng mga local citizen. So more on expatriates. So kahit na alas 11 pa lang ng gabi, medyo talagang marami pa rin mga tao sa daan. Sa may bandang dulo, nandun naman yung train station ba yung banda dyan sa dulo dyan? So train station. Lagi mo tayo, ikot mo tayo mga tatlo. Mga expat. Tatlo. First time kong makakapunta dito sa may lugar na to. Ito yung Metro Express. Yan, sa likuran ko yan. Pakikita ko sa inyo Metro Express. Yan, napakaraming tao dito sa lugar na to. So yan, nakikita nyo. Nandyan ang lahat yung mga expatriates. Ito yung Metro Station. Yan yung Metro Station. So yan, lahat establishment. Yan, ito yung park tambayan nila rito. So ito yung mga establishment pa rito. Pinoy Kitchen. So ito parang Filipino restaurant. May typing center, Smart and Stop, Sia Babay Studios typing. So ayan, kita nyo yung rito, street ng ito, Takoyaki, parang Chinese restaurant. Seafish. So, wala kayong bumili ng mga karne. Ayan, mga halal food para sa mga Muslim brother natin.
So, barbershop na pang-Pilipino. Yan, Kabayan Barbershop. Yan. Electronic shops. Yan. Napakarami rito mga booth. So, ito yung Olonga Beauty Salon Lounge. So, ito yung lugar na hindi naubos yung mga tao dito. Talagang busy lokasyon. Hindi ka maboboring, para ka lang nasa Tondo, Binondo, Tondo, Maynila, Baclaran, Divisoria. So ayan, nandito yung Lapas Batchoy. Ayan, yung Lapas Batchoy. So maraming mga kababayan natin kumakain dalagi yan ng Lapas Batchoy. Lapas ng Batchoy. So ayan. So nandito na tayo sa may 940 Abu Muslim Mansura. Ano lugar to, Al Mansura? Mga Yellow Face THC Salon Outlet, Karachi. So ang daming mga establishment dito. Almir, Celtec Phones, dito ng lahat. Sa mga gedli Value Mart. So ito yung street ng Doha, dito sa may Najma. Tuwing alas 11:30 ng gabi, alas 24/7 na busy ang lugar na to. Laging may tao. Aming mga establishment. Kahit yung mga barbershop, halos 24/7 hindi na uubos. So ayan, yung mga kabayan Brand Exchange. The busy street of Doha. So ayan, may mga tambay. May panlahi, mga tambay sa mga gilid. Turkish Ali Baba Restaurant. Ito yung Ali Baba Turkish Salon. So meron siya rin dito cafe, ng Kabayan Cafe ito. Tapos gym. Siyempre meron din siyang LBC Express. LBC Pinoy Style, Space Cargo, Langka Restaurant. Pagkainan, yun pala, meron pang Filipino food, Aljussira Exchange. Ito yun, may nakahubad pa sa taas. Alam mo yun. So ito yung kalye ng Najma, Doha, Qatar. Ngayong gabi, time check is 11:30 na ata ng 11:30 na ng gabi. Yung mga store, especially yung mga restaurant, open pa rin. Ito yung location na to, halos lahat expatriate dito. So almost foreign worker. Malabas ka lang ng accommodation mo, nandito na lahat. Pwede ka magpasalon, barbershop, pamilihan, restaurant, padalahan ng pera.
So ito yung City Cut Salon, Kabayan Barbershop. Ito ko na yata nakita ang may pinakamaraming barbershop sa isang street. Siguro may higit na aabot na 50 ang shop ng barbershop. Mahigit. Oops. Mabilis. Sakyan. Bahay nagdadrive. Oops. Tagal na siguro ng building na to. Lumang-luma pa yung mga building. Ang daming tindahan. So kasama na sa paglalakad yung pagpapawis namin. Estimated nakaka 15 minutes na kami. Nakakalahati na kami sa location. Weather update nga pala dito, medyo humid. Mainit karamdaman pero hindi katulad kahapon. Kahapon medyo talagang mahirap maglakad. Nararamdaman mo yung hangin, para ka nasa tabi ng ng barbecue, para nag-iihaw. So ngayon medyo okay na konti, medyo humid ng konti yung tapos ang daming mga gagala at yung mga ibang lahi. So yan, barkadahan sila yung mga Nepali, itong mga to Nepali, mga sa mukha ng mga Pilipino. Yung mga kasalubong dito ng mga iba-ibang lahi. Panda Food Center. Yung mga pakaparking ng mga sasakyan. Panda Food Center. Doha Street. Yan nagbebent, magawa ng mga asintas, sapatos. Meron din yan dito. Grill. Malamang sa alamang pagkatapos namin mamili ng gulay dito sa target naming location, magta-taxi na lang kami. Medyo malayo-layo rin pala, sakto lang sa papawis. Malapit na kami sa Montasa Park. So sa mga nandito sa Qatar, pamilyar sila rito sa Montasa Park. Kasi halos lahat ng mga kabayan tsaka ibang mga foreign worker yan pumunta sa Montasa Park. Sila tumatambay, nagpapahinga, especially tuwing gabi at saka pag day off nila. Sila nagtatambayan. Sala silipin natin. So, malapit-lapit na tayo sa Montasa Park.
Oops. Walang button. Oh, pala. Red. Oh, red na. Tayo na. Red yan. Tapos sila dito. Pamit ka naman tapos. Yung park po. Saan? So doon yung munta sa park. So papunta na tayo ng Montasa Park. Ito yung sikat na location dito na pinupuntahan ng mga Pilipino. So silipin natin yung Montasa Park. So yan, from dun sa bandang dulo dun sa dila namin. So yung mga kasamahan namin dito tuwing gabi, pumunta sila rito sa Montasa Park. Dito sila nag-walking. Sabi mo na, Ray. Nadang bisikleta. Madala sila dito nag-walking. Yan sa may Montasa Park. So yung tambayan yan, mga magbabarkada, mga magkakaibigan. So yan, nandito na tayo sa Montasa Park. Tara, silipin natin. First time natin makapunta rito. Sinama lang tayo ng mga kaibigan natin. So ito na yung Montasa Park. So yan, pwede ka nang lumapag dito sa sahig. Tapos magbaong ka na lang baong ka na lang ng nalagyan dito. Tapos pagka nakapagbaong ka na ng nalagyan, baong ka lang ng sapin. Ayan, ito may mga ibang lahi yan, nakalapag lang sa sahig. So yan, mga barkadas. So this is Montasa Park. Nandito na tayo sa Montasa Park. So free park siya. Free park. Tambayan ng mga foreigner. Mga foreign workers, yung mga gusto magpahinga, mag-unwind. Walang yumi dito. Yan. So ito yung Montasa Park. Malapit lang dito araw-araw. Pwede ka naman dito maglakad araw-araw. So marami nagwo-walking dito. Pag may scooter ka. Pag may bisikleta, maraming marami kang kantong pupuntahan. Malupit dito to, ilalakaran ng carpet yan. Ha? Ano ba to? Carpet ba to? Carpet yan. Carpet daw tong sahig na to. Ito nga carpet nga. So carpet pala tong sahig na to. So ayos pala rito. Carpet pala talaga yung sahig na to. Kasi may mga tambayan dito sa ano. Tapos bigyan sa Ito yung Montasa Park. So malawak pala to. Doon pa rin malalaking mga puno. So doon. Magandang ang apakan, no? Parang elastic yung sahig niya. Kasi carpeted yung sahig ng wala doon. So ayan. Hindi tayo abot Abot na abot tayo sa lakad. 11:30. 11 ano pa lang oh. So ayan. Alam mo, wala una pa yung pinarado. Wala mapuno. So malamang sa malamang yung gulay namin maging ano na lang. Ang gulay namin maging pansit canton. Baka nga ubos na. Kasi 11:30 na. Ewan ko kung aabot pa kami sa pupuntahan namin supermarket. Malayo-layo rin pala yung lakarin namin. Nakaka 20 minutes na kami rito sa mula sa accommodation hanggang dito sa Montasa. So ito yung Montasa Park.
So ito rin pala yung mga season na may mga pambata. Ito, ito rin yung mga bata rin sa mga family. Nagbabounce yung side niya kasi carpeted. Ang ganda. O dahil nakaabanta lang tayo. Abanta, ba kaya naman dyan. Nagbabara pa. Pulis na lang kulang oh. Wala, siyempre. Ano na, sino bang sira ulo yung makita yung pera dyan? So after magpapawis yan, shower mahan nila. Hotel naman yan eh. So dito sa may Montasa Park, katabi niya rin yung Palm Hotel, Palm Inn Hotel. So yan, business na pala yung lugar na to. Business place na, Palm Inn Hotel. Diyan tayo kumain, di ba? Hindi. Ay, ibang lugar pa to. Tingnan natin na Sir Pili. Yan ba yun? Yung dulo na yun? Yun na yun? So malapit na. 5 minutes. Makakarating na kami sa pupuntahan namin sa supermarket. Doon sa dulo. Yun yung dulo na yun. Tapos kakaliwa lang kami. 30 minutos na ikot. Sabi. Sakto. Pawis na. Pawis na. Sabi ko malayo eh. Para matanggal yung mga tiyan natin. Ay, ganda naman ito. Camaro. Bumblebee. Masaklap, hindi na tayo papasukin. Pagdating dun sa loob, so yan, malapit na tayo, kakaano na tayo, malapit na tayong sarahan. Yan ba ang pangalan niya? Paris? Yan ba yun? So yun, Paris Overload. So nandito na kami sa Paris Hypermarket. Mukhang hindi aabot. Tama boy, pag pasok mo dun sa ano, dito ang 12:30. Hindi ka ganun lang yun no? So ito na yung Paris. Nasa likod tayo eh. Likod tayo sa Paris. Ano to eh? Mata talaga. Paris Overload. Yan, makalipas po ang halos 20 to 25 minutes na lakaran. Narating na namin yung aming target. Ito yung Paris Supermarket. Naka-offer daw to. So ayan, yan yung Paris Supermarket. Puntahan na natin yung Paris Supermarket. Tara, let's go. Sukin natin sa loob. Dito na tayo sa loob. Nakarating din tayo sa Paris. So ito pala yung Paris. Papasukin na natin yung loob ng Paris. Pero alam ko bawal mag video rito. Kaya 25. Ano yun, 25 daw inatid. So papasok lang tayo sa loob. So ayan, nakatapos na tayo ng ating pamimili. So nakakuha tayo ng 3 plastic bag. So ayan, for nabili natin ay gulay, carrots, sibuyas, broccoli. Tapos nakabili tayo ng kasoy, saka ng dates, at ng almonds.
pinabibili ni Sa mga plastic. Wala, hindi na tayo nakapunta eh. Kurang na ng oras 30 eh. minutes lang tayo eh. Ito yung kanilang mga pinamili nating mga kasama natin. Kulang lang ako ng 3 So ayan, sige lang. So ito yung ating mga tropa pits. So ating mga pinamili. Medyo pawis-pawis yung aming ano. Sige, okay na yan. Ayan, so magabang naman kami ng taxi. Balik na kami sa aming istasyon. Back to the ball game. So ito yung Pares Hypermarket. So meron lang silang 5 days offer. So, ito yung last day ng offer nila. So 30 minutes lang kami nag-shopping kasi naglakad pa kami ng kalahating oras. Wala dun sa bila namin papunta dito sa ano? Diyan. So ayan. Natin na lang namin yung aming sasakyan para kami makauwi na kami ng aming bila. Nag-book na kami ng sasakyan. Malayo pa yung service namin. Book na, book. Discover tayo kung sa Pilipinas merong Diwata Pares. Dito naman sa Doha, Qatar, silipin natin kung ano ang kanilang mga pambato rito. Ito yun. Kung may Diwata Pares, siyempre hindi magpapahuli rito ang ito ang Diwata Pares. Boom, panis.